Hello everyone. Ang aking pong ibabahagi ngayon na salita ng Diyos ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10. Ang sabi po dito, kami ay nababagabag sa lahat ng dako, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Nalilito ngunit hindi nawawala ng loob. Inuusig ngunit hindi pinababayaan. Ibinabagsak ngunit hindi napapahamak. Ang ating pong paksa o topic ay paglilingkod sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. So makikita po natin dito na maraming Kristiyano ang naniniwala na kapag naglilingkod ka na sa Diyos, mawawala na ang problema. Ngunit ayon sa Biblia, ang paglilingkod ay hindi daan para umiwas sa pagsubok, kundi daan upang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Si Apostol Pablo ay isang lingkod ng Diyos na dumaan sa matitinding hirap, ngunit hindi siya tumigil sa paglilingkod dahil ang pagsubok ay bahagi ng paglilingkod. Kami ay nababagabag sa lahat ng dako. Yun po sinasabi sa verse 8. Ang salitang nababagabag ay nagpapakita ng matinding pressure, emotional, physical at spiritual. Kaya makikita natin na nape-pressure siya sa lahat ng ganung area. Kaya ang katotohanan nga dito ay hindi exempted, hindi exemption na tinatawag na kahit ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka makakaranas ng mga pagsubok. Dahil ang pagsubok ay hindi tanda ng kabiguan, kundi tanda ng ikaw ay nasa laban. Ayun po yun. Kaya sabi nga po sa John 16:33, sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ano ba yung aral na makukuha natin dito? Huwag kang tumigil sa paglilingkod dahil may pagsubok. Ipagpatuloy mo ito dahil may pagpapalang paparating at may paglago, paghubog at pagpupromote, nagle-level up ang ating spiritual maturity. Dahil dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpapatatag sa lingkod, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Yun po yun. Ang pinapakita doon na sinasabi nga sa verse 8 na hindi sinabi ni Pablo na wala na siyang problema, kundi hindi siya natalo ng problema. Ang kaibahan ng lingkod ng Diyos, yun nga lang ay may mabigat pero may biyaya. May luha pero may lakas. May sugat pero may layunin. At yun lamang po na kahit siya ay lingkod ng Diyos, nakakaranas din siya ng ganun. At yun din ay nararanasan din ng lahat ng mga naglilingkod kay Kristo. Walang exempted. At ang sabi nga po dito, yung aral na makikita natin doon, na sinabi niya nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya makikita natin yung aral doon, hindi lakas mo ang puhunan ng paglilingkod, kundi ang biyaya ng Diyos. Naglilingkod tayo dahil sa biyaya lagi ng Diyos. Hindi sa ating achievement, hindi kung ano meron tayo, kung hindi meron tayong lakas. Yes, ginagamit yan ng Panginoon para na tayo rin ay magamit sa mga iba-ibang uri ng tao. Pero ang pinaka-point dun is dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakapaglilingkod sa Kanya. Ang pagsubok ay nagpapakita ng buhay ni Kristo sa atin. Dahil lagi naming dinadala sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Yun po yung verse 10. Ito po yung ang hirap, sakripisyo at pagtitiis sa paglilingkod ay patotoo na si Kristo ay buhay sa atin. Kumbaga, andun yung self-discipline na ibinibigay nila ang kanilang buhay sa pananalangin, pag-aayuno, sa pangangaral ng sa salita ng Diyos, na andun na pinapatay yung desire ng flesh at gusto na mangibabaw ang desire ng banal na espiritu. So makikita natin dito, andun nga. Kaya kapag patuloy kang naglilingkod, kahit nasasaktan ka, nakikita ng tao si Kristo. Nakikita ng tao si Kristo sa buhay natin. Nagmamanifest ito. Tapos tayo ay lumalalim ang ating pananampalataya. Lumalawak ang ating impluwensya. Na pag tayo ay lumalalim at tayo ay nag-grow o nagmamature sa mga bagay na spiritual, nagle-level up tayo. At pa tayo ay nagle-level up, ipinopromote tayo ng Panginoon
At ang sabi dito, lumalawak ang impluwensya dahil gagamitin na tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Kaya nga po sabi sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yun ang sinasabi ni Paul. Hindi na siya ang nabubuhay sa sarili niya, kundi ang Panginoong Hesus. Sa paanong paraan? Kundi yung kalooban na ng Diyos ang nabubuhay sa kanya. Hindi na siya yung nagdedesisyon sa sarili niya. Oh, may time na napipray tayo, Lord, ito ang gusto ko, ito ang plano ko. Pero sabi nga, Panginoon, ang kalooban mo pa rin ang mangyari. Dahil higit ang plano ng Diyos sa ating ipinaplano. Dahil ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa ating iniisip. Kaya yun nga po ang sinasabi doon na ang tapat na paglilingkod ay may walang hanggang gantimpala. So, yung pag tayo ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon, ito ay may walang hanggang gantimpala. Hindi pa nandalian na gantimpala. Kaya masasabi nga po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17, sapagkat ang aming ang kapighatian ay naghahanda sa amin ng walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. So, makikita natin ang aral dito na ang pagsubok ay pansamantala, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan. Kaya ito nga po ang pagwakas na hinahamon tayo ni Paul na kung tayo ba ay napapagod na, nasasaktan na, o pinanghihinaan na sa paglilingkod, ina-encourage tayo ni Paul na huwag kang tumigil, huwag tayong tumigil. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya ring magpapatibay sa iyo. Na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 5, ay sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi sa Tagalog, maging matatag kayo, huwag matitinag, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kaya yun po yun na sinasabi na kailangan daw natin ay maging matatag. At ang lahat naman ay ating magagawa, sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kumbaga, hindi sinabing ito lang na portion ang ating mapagtatagumpayan. Sabi, I can do all things. Ibig sabihin, lahat ng bagay, all things, ay ma-overcome natin. Magagawa natin sa tulong at gabay ng banal na espiritu. Kaya nga po yun na sinasabi at lagi daw tayong sumasagana sa gawa ng Panginoon. So, kailangan nating i-exercise bilang isang Kristiyano kasi meron pa tayong damdamin, may puso pa tayo, may 5 senses pa tayo. Normal na masasaktan tayo, magagalit tayo, magtatampo tayo, pero pag si Kristo ay nasa sa atin, idasal lang natin, ipasako pa lang natin sa Panginoon, ibigay lang natin ang ating mga kabigatan sa Panginoon, lahat yun ay nawawala dahil siya na ang nagdadala noon. Kaya nga po yun lang nga po ang aking maibabahagi. At manalangin po tayo. Panginoon, palakasin mo ako na ang bawat lingkod mo at mga anak mo na dumadaan sa pagsubok. Turuan mo kaming maglingkod, hindi ayon sa aming lakas, kundi ayon sa iyong biyaya. Amen. Kaya mapagpalain po ang bawat isa sa atin. Tayo po ay magpatuloy lang sa paglingkod dahil yun po ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay mailigtas para sa kanyang pagbabalik ay makita niya na ang pagpapagal ni Kristo na inalay ang buhay sa krus ay may resulta. Kaya fight the good fight of faith. Tayo po ay lumaban lang dahil ang awa ng Panginoon at biyaya ay laging andyan. Dasal lang po tayo, humingi ng tawad at hingin natin ang purpose ng Diyos at kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At siya naman po ay hindi mahirap hanapin at agad po siyang tumutugon. Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ipapakita ko sa iyo yung mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan. So kung tatawag lang tayo sa Panginoon, ipapaunawa niya sa atin yung mga bagay na hindi natin naunawaan. Amen? Kaya ipapaunawa niya po sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos, di niya tayo pababayaan, iiwan, andyan siya lagi na nagpapala at handang kumilos at magsuporta. God bless all.